ahensya ang mga biyahero na tiyaking naunawaan ang lahat ng mga pasakaran ng Amerika bago magtakbo pumasok sa bansa. Ito ang umahatol na balita ni Dani De Lieva. Balita ngayon! Mula noong Abril, 3 beses nang itinaas ng Department of Foreign Affairs and Trade o DFAT ang travel warnings para sa Estados Unidos. Bagamat nananatili sa exercise normal safety precautions ang travel advice level ng DFAT para sa mga Australianong balak magtungo sa US, nagbibigay pa rin ang ahensya ng karagdagang paalaala. Ayon sa website na smarttraveler.gov.au, pinapayuhan ng mga biyahero na alamin ang iba't ibang US entry, registration, transit at exit requirements bago bumiyahe. Ang mga paalaala ay para sa lahat ng uri ng biyahero, maging sila man ay visa holder o sakop ng visa waiver program. Pinapayuhan din sila na laging magdala ng pasaporte o US-issued ID, lalo na kapag bumabiyahe sa loob ng bansa o sasakayin ng domestic flights. Ang pagtanggi ng isang turista sa inspection ng mga electronic device, email, text message, at social media accounts ay maaaring magresulta ng pagkakadeny ng entry sa US. Ang pinalakas ng mga babala ay kaugnay ng patuloy ng paghihigpit sa border control sa ilalim ng Administrasyong Trump, lalo na matapos ang insidente ng 2 kabataang German tourists noong Marso. Hindi pinayagang makapasok sa Honolulu, Hawaii ang 2 teenager at pansamantalang ikinulong hanggang ma-deport matapos isailalim sa strip search. Pinaghinalaan ng US Customs ang border protection na balak ng mga turista na magtrabaho habang nasa US. Isang bagay na ipinagbabawal sa mga visitor visa holders. Bago pa man ang mga babala ng DFAT na itala na ng US International Trade Administration o ITA ang pagbaba ng bilang ng mga Australian visitors sa US noong Marso. Bumaba ito ng 7% kumpara noong March 2024, ang pinakababang bilang mula noong tumama ang COVID-19 pandemic. Ayon pa sa ITA, bukod sa Australia, kinakitaan din ng malaking pagbaba ng bilang ng mga biyahero patungong US mula sa Colombia, Dominican Republic, Germany, Ireland, Spain at Ecuador. Dani De Lieva, kumahatang sa balita ngayon. Ang duga ng Okay. Isang hapon, Then, huwag kalimutang dalhin ng inyong resibo at lumang passport. Sino ba Maaari po namang na? makita ang listahan sa official Facebook Kung page. ginawa, minsan mo Pinapasa ginawa. sa Oman sa facebook.com/page straight ba niyang kuhan doon? Magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Lalo South kayo dyan, Michigan wadangos, no? sa USA. Di, sa straight mo June din ang 21, istorya niya, alas 8:30 paspas. ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon sa Philippine American Community Center of Michigan. Ilan sa mga ipagkakaloob ay ang passport services, dual citizenship, notarial, Mo po na yung pagkuhan para lisod mo po na magkuhan ka, mag-storya ka paspas. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Chicago sa facebook.com/PH in Chicago. Lead Perez sumahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Dolio City, Taiwan, ako si Abel Pascual. Magandang araw, Titan! Dahil sa kasalukuyang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na Bayad daw dito nananatili sa pa rin sa magbayad liig And simba ko mamatay, failure to qualify, is to ma-remove siya sa office or convicted, and then kanang voluntary resigns. Wala siya ang mga na kung mahitabo na siya, so ma-conflict na. Inaasahan ngayong June 30 ay mag-a-assume na sa pwesto ang mga nanalong kandidato sa katatapos lang ng 2025 midterm elections. Gladys Tuwari, umahataw sa balita ngayon. Tagko ko mga sweldo. Balita ngayon! Naninigan si Police Brigadier General Chief Fajardo na walang paglabag sa ginawa ang mga tauhan ng Bulacan PNP sa pag-aresto sa isang driver na Kamu tuloy tumatakbo nila. sa San Jose del Monte, Christmas bonus. Bulacan. Narito ang report ni Nestor Torres. Christmas bonus ang 13 month pay.
Nag-trending sa social media ang video kung saan nakikita ang ginawang pag-aresto ng mga pulis sa isang lalaki sa loob ng sasakyan. Pilit na pinakikiusapan ng lalaki na sumama, ngunit nagmatigas ito hanggang sa pusasanan ng mga pulis. Ang lalaki sa video ay driver ng isang tumatakbong mayor ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kay PNP spokesperson at regional director ng PRO3 na si Police Brigadier General Jean Pardo, walang paglabag sa ginawang pag-aresto ng mga pulis. Inaresto ang lalaki matapos makakuha ng ebidensya ang PNP na sangkot ito sa pamimigay ng pagkain at election ballot sa araw ng halalan gamit ang sasakyan na may muka ng kandidato, bagay na labag sa batas. Ay sa niya, magiging ginawa natin, gusto niya magsampalakas, o hanggang po ang mga PNP, lalo na po yung mga polis natin. Pero isa lang po ako sasabihin po sa ito, hindi lang po yung ginawa ng mga polis natin doon. Sinabi ni Fajardo na hindi siya natatakot at handa niyang harapin ang reklamo at akusasyon na ibinabato sa kanila ng tumatakbong alkalde. Hindi na ito. Ano, sige na niya. Yung mismong sasakyan po ng Laptop. tumatakbong alkalde na malinaw po. Diri ibutan mo. Ari ibutan na may sabaw na niya. Hindi ko na din. Ilinaw naman ni Atty. Mendel Panis, former election officer ng San Jose del Monte, na bawal gumamit ng sasakyan na may mukha ng kandidato, magpamigay ng mga special ballots at pagkain, lalo na at tapos na ang campaign period.